Isang mapayapang araw po sa inyo, Misteri. Kamusta po kayo? Una po sa lahat, maraming salamat po sa dagdag na saya at kilabot na hatid ng inyong mga kwento. Para sa mga katulad kong simpleng tao, isang malaking kasiyahan po ang makinig sa inyong channel. Bata pa lamang po ako ay interesado na talaga ako sa mga kwentong kababalaghan. Likas pong malakas ang loob ko at kahit kakaiba ang interes ko kumpara sa mga kaedaran ko noon, marami pa rin akong naging kaibigan. Nga pala, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Klang. Tindera po ako sa palengke ngayon sa isang bayan sa Quezon, pero tubong Iloilo po talaga ako. Ang kwento pong ibabahagi ko sa inyo ay naganap noong ako'y dalagita pa lamang. Isang karanasang masasabi kong pinaka nakakakilabot sa lahat ng naranasan ko. At ito po ang aking kwentong kababalaghan. Klang! Gising! Andiyan na yung teacher natin! Ginising ako ng kaeskwela kong si Kim. Pupungay-pungay pa ang mga mata ko habang nagpupunas ng laway sa bibig. Sobrang lalim kasi ng tulog ko. Pero bigla na lang akong natauhan nang makita ko kung sino ang pumasok sa classroom. Magandang araw sa inyo. Mula ngayon, ako na ang magiging bagong math teacher nyo. Nagkatinginan at nagngitian ang mga kaklase ko, lalo na yung mga babae. At ilang segundo lang, nagsimula ng magbulungan at magsipagtulakan sa kilig. May ilan pang kinikis-kis ang braso ng seatmate nila para lang ilabas ang kilig na hindi mapigilan. Ang dahilan, Misteri, kasi naman ang gwapo ng bago naming guro. Ang lakas ng dating niya. Matangkad, maputi, may malinis na gupit, at parang bagong graduate lang. Hindi siya mukhang may edad na gaya ng mga dati naming teachers. Para siyang modelo na napunta sa maling karera. Ako naman po, Misteri, ang pinakanabighani sa aming gwapong teacher. Sir Anthony Sevilla ang pangalan niya. Grabe, Misteri. Parang bigla siyang bumaba mula sa langit. O Prince Charming sa gitna ng classroom. Para akong naligtas sa isang malungkot na buhay estudyante. Sa isip-isip ko, naku, sisipagin na ako pumasok nito. Pagdating ng uwian, wala nang ibang pinag-usapan sa buong klase kundi ang bago naming guro. Bit-bit ko ang bag ko, sabay lakad pa uwi kasama ang kababata at best friend kong si Jomar. Uy, Klang, ano bang nangyayari sa'yo? Ngiting-ngiti ka dyan ah. Wala naman. May iniisip lang. Hulaan ko, si Sir Sevilla yan oh. Oo, hindi ako makamove on sa kanya. Ang cute niya kasi. Ano ka ba? Hindi naman siya ganun kagwapo ah. At saka, ang tanda-tanda na noon. Huwag ka nang umasa doon. Grabe ka naman sa tanda. Ang bata pa nga niya, no? At saka, hindi naman ako umaasa sa kanya. Inspirasyon lang. Sana nga, nang tumaas naman yung mga grado mo. Ay, wow! Kung pakopyahin mo na lang kaya ako para tumaas yung grades ko. Asa ka? Misteri, hindi ko po maikakaila. Hindi naman talaga ako matalino sa klase. Medyo tamad pa nga po akong mag-aral noon. Mas gusto ko kasi yung tsikahan at sports.
Pero sa ACADS, katamtaman lang po ako. Hindi tulad nitong best friend kong si Jomar. Matalino na, masipag pa. Para bang sinolo niya na lahat. Pero hanga pa rin ako sa kanya. Alam ko kasi yung kagustuhan niyang umangat sa buhay, lalo na yung pamilya niya. Kaya porsigido talaga siyang mag-aral. Sa loob ng classroom, tahimik ang lahat, nagbubuklat ng notebook. Math subject nun, kaya excited ako. Si Sir Sevilla, as usual, napakagwapo. Nakasuot siya ng simpleng polo at slacks, pero parang modelo pa rin sa paningin ko. Okay, bago tayo magsimula ng bagong lesson, tignan muna natin kung may naalala kayo sa huling talakayan natin. Surprise recitation tayo ngayon. Nagkaguluhan ng mga estudyante, lalo na ako. Biglang may napaupo bigla at yung iba naman kunwaring abala sa bag. At ako syempre, kunwaring kalmado pero palihim na nagdarasal. Lord, kahit ngayon lang po, sana wag akong matawag. Stand up, Clarissa Estrada. Nagulat naman ako noon. Bakit sa dinami-dami naming magkakaklase, ako pa ang matatawag? Okay, Clarissa. Answer this simple question. It is the simplest figure in geometry which has no length, width, or thickness. Naku, patay mystery. Ano yun? Hindi man lang ako nakapag-review. Parang nasa dulo ng utak ko pero hindi ko maalala yung sagot. Tahimik lang ako, tumingin sa sahig at palagay ko halata ni Sir na hindi ko alam ang sagot. Napabuntong hinga naman siya. Kaya tayo may lecture para mag-aral kayo. This is very basic. Ano na, Clarissa? Para namang may guardian angel sa likod ko na biglang bumulong. Si Jomar. Point ang sagot lang. Point po, sir. Nakita ko naman ang mukha ni Sir Sevilla na parang nagulat, nagtaas ng kilay, pero napangiti. Correct. At least, naalala mo yung sagot. Napaupo naman ako at kinakabahan pa rin. Pero mabuti na lang at tinuruan ako ni Jomar kaya hindi ako tuluyang napahiya sa klase. Pagkatapos ng klase, habang naghihintay sa susunod na teacher, nag-usap-usap kaming tatlo ni Kim at Jomar. Hay naku, Klang. Buti na lang binulong ni Jomar ang sagot. Akala ko talaga masizero ka sa recitation ngayon eh. Kaya nga next time kasi mag-review ka naman kahit konti. Oo na, mali na ako. Pero salamat pa rin kasi kung hindi mo ko tinuruan, malamang napahiya na ako lalo kay Sir Sevilla. Sir Sevilla pa rin yung iniisip mo. Munti ka na nga mapahiya sa klase at masiro. Siyempre, at saka, di ba gano'n naman talaga yung mga teacher? Dapat stricto. Kaya nga lalo tuloy siyang gumwapo sa paningin ko. Di ba, Kim? Lalo ko talaga siyang nagustuhan. Alam mo, ibig sabihin lang nun, seryoso talaga siya dyan sa trabaho niya. Okay, kung yan ang tingin nyo. Pero mabuti pa, kung gusto nyong mapansin kayo o magka-good points kayo kay Sir, ngayon pa lang mag-review na kayo. Oo nga yun din yung nasa isip ko. Jomar, turuan mo ko Gusto kong mapabilib si Sir sa akin sa susunod. Swerte ka. Aaminin ko, Mystery. Dahil kay Sir Sevilla, nangarap ako sa kauna-unahang beses na tumaas ang grado ko. Kung noon, masayang-masaya na ako basta pasado ako. Ngayon, ini-imagine ko, paano kaya kung nasa top ako ng klase? Siguro naman,
mapapansin na ako ng aming guro. Isang umaga, malapit ng magbel, nagmamadali akong tumakbo papasok ng gate pero hinarang ako ng bagong guard. Miss, ID mo. Ay, naku, naiwan ko pala sa bahay. Pero, pinapapasok naman po ako ng dating guard. Basta po, maglista lang daw po ako ng pangalan. Matagal na po akong estudyante dito since grade 1 pa. Bawal po talagang pumasok kapag walang ID. Yun ang protocol. No ID, no entry. Naku, paano po yan? Malilate na po ako sa klase ko. Malayo pa po yung bahay namin. Kakamot-kamot pa ako sa ulo nang biglang may nagsalita mula sa likuran ko. Si Sir Sevilla, bit-bit ang laptop niya. Narinig pala niya yung usapan. Good morning. Anong nangyayari dito? Sir, wala pong ID tong estudyante. Hindi po siya pwedeng pumasok. Estudyante ko to. Pwede bang ilista mo na lang siya ngayon? Sayang naman yung pamasaya at oras niya. Tsaka diba, gano'n naman talaga. Warning muna. Sir, pasensya na po. Okay lang. Ginagawa mo naman yung trabaho mo. Ikaw naman, Clarissa. Next time, double check mo yung ID mo, ha? Opo, sir. Thank you po, sir, ha. Pagpasok ko sa gate at kasabay kong maglakad si Sir Sevilla. Kahit hindi ko nakikita yung sarili ko, pero alam ko baka sa mukha ko noon ang ngiting tagumpay. At buong araw nga na yun, Mystery, wala akong bukang bibig kina Jomar kundi yung eksena na yon na nakasama ko at tinulungan ako ni Sir Sevilla. Isang araw, hinapon na kami sa eskwela dahil sa tinatapos naming group project. Pagod na kami ni Kim at Robbie, mga kagrupo ko, at halos wala nang gana ang utak namin. Magdidilim na rin nun sa labas at nagsisimula ng lumamig ang hangin. Nakakapagod naman. Magmerienda na muna tayo. Gutom na ako. Oo nga, Robbie, parang hindi ko na kaya. Matatapos pa kaya natin to? Nakok lang, dapat matapos talaga. Bukas na yung pasahan nito eh. Kung hindi tayo makakapasa, yari tayo kay ma'am. Tumayo si Robbie at lumabas ng classroom para daw humanap ng makakain sa labas. Nagpasabay na rin kami ni Kim ng kwek-kwek at fishball. Ilang minuto pa lamang ang lumipas nang may marinig kaming yabag papalapit sa hallway. Akala namin si Robbie na ang bumalik, pero laking gulat namin nang makita namin si Aling Teresa, ang matandang maintenance ng school. Mga iha, hindi pa ba kayo uuwi? Magdidilim na. Ipauwi na rin po kami, Aling Teresa. Tatapusin lang po namin saglit tong project. Ganoon ba? Maya-maya, isasara na ang eskwelahan. Pupuntahan ko lang si Sir Sevilla sa taas. Siya na lang kasi ang naiwan na guro sa faculty room. Tapusin niyo na yan para pagbalik ko mailala ko na ang pinto. Nagkatingin na naman kami ni Kim. Tila nagkaintindihan na agad kami. Malamang pareho ang nasa isip naming dalawa. Ang masolo si Sir kahit saglit lang. Aling Teresa, kami na lang po ni Kim yung pupunta kay Sir para hindi po kayo mapagod umakyat sa taas. Oo nga po, sige na. Napangiti si Aling Teresa at halatang alam niya na rin ang dahilan kung bakit bigla kaming nagboluntaryo. Sige, kayo na ang magsabi sa kanya. Magsasara na kami ng 7:00. I-check ko lang kung may natitira pang estudyante sa ibang classroom. Habang tinatahak namin ang madilim na hallway sa second floor papunta sa faculty room, unti-unti naman naming naramdaman ang kakaibang hangin.
Tahimik ang buong gusali at ang tanging naririnig namin ay ang pagyapak ng aming mga paa sa sahig. Kim, ganito pala dito kapag walang tao, no? Nakakatakot. Oo nga eh, ang creepy. Parang may sumusunod sa atin. Luminga-linga kami sa paligid. Ang mga pintuan ng classroom ay nakasarado, pero may ilan na may awang. Sa loob, puro dilim lang ang makikita. Parang anytime may susulpot mula sa loob. Hindi kami sanay sa ganoong kapaligiran kasi sanay kami na puno ng mga estudyante dito. Pero ngayon, kami lang dalawa. Nang marating namin ang pinakadulong bahagi ng hallway kung saan naroon ang faculty room, dahan-dahan kaming pumasok sa loob ni Kim. Sa loob, madilim. Isang maliit na lampshade lang ang nakabukas at nandun ngayon sa mesa ni Sir Sevilla. Pero mystery, nagtaka kami dahil wala naman doon sa upuan niya si Sir Sevilla. Sir? Sir? Pumasok pa kami ng kaunti at tumingin-tingin sa paligid. Wala talaga. Hanggang sa nagkatinginan na kami ni Kim at para bang pareho kaming kinabahan. Klang, wala ata si Sir dito. Baka umuwi na. Halika na. Oo nga eh. Tara na, baka pati tayo masarahan. Sa katahimikan ng lugar ay bigla naman kaming nagulat nang may nagsalita. Bakit nandito pa kayo? Parehas kaming napatalon ni Kim sa gulat. Napakababa at napakaseryoso ng tono ng boses ni Sir. Nasa likod lang pala namin siya. Sir, nagulat naman po kami sa inyo. Ako nga ang nagulat sa inyo. Anong ginagawa niyo dito? Anong oras na? Tinapos lang po kasi namin yung project namin. Pinapasabi lang po ni Aling Teresa na isasara na raw po ang school. Baka raw po kasi mapagsaran kayo ng guard. Ganun ba? Sige, pakisabi susunod na ako. Nga pala, Sir, mag-offer po ba kayo ng remedial class? Kasi baka kailangan ko po eh. Remedial? Pwede naman, pero tingnan muna natin ang grades mo pagkatapos ng exam. Ikaw lang, interesado ka rin ba? Opo sir, gustong-gusto ko po kayo. Gustong-gusto ko pong mag-remedial. Sige, tingnan natin after exams nyo. Sige na, umuwi na kayo. Paglabas namin ng building, ay naroon na si Robbie. May hawak na plastic ng fishbowl at kwek-kwek. Sabay-sabay na kaming umuwi noon, dala-dala ang project namin. Sa totoo lang, mystery, habang naglalakad ako pa uwi, hindi ko maialis sa isip ko ang titig at boses ni Sir Sevilla. Nakakakilig talaga dahil napakagwapo niya. Pero aaminin ko, napapansin ko medyo may kakaiba sa kanya. Para bang sobrang misteryoso niya. Kinabukasan sa eskwela, ramdam kong may kakaiba. Pagpasok ko pa lang ng gate, napansin ko agad ang mga estudyanteng nagbubulungan sa mga hallway, corridors, at yung mga guro, seryoso yung mga mukha nila. Hindi ko naman na masyadong pinansin yon dahil nagmamadali ako. Late na naman kasi akong nagising dahil napuyat ako kakanood ng midnight horror special sa TV kagabi. Bit-bit ko ang bag at naglakad papunta sa classroom namin. Tinatamad pa nga ako dahil kulang ako sa tulog. Pagbukas ko ng pinto, sinalubong agad ako ng mga kaklase kong nagkukumpulan sa isang sulok. Klang, nabalitaan mo na ba? Kadadating ko lang, di ba? Tungkol saan ba?
lang, si Aling Teresa, nakita daw ang katawan niya sa bakanting lote sa kabila ng kalsada. Robby, huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi nakakatawa. Totoo yun, Klang. Wala na si Aling Teresa. Wala pa raw linaw ang nangyari eh. Pero ayon sa mga nakakita, gutay-gutay daw yung laman loob niya. Parang may umatake sa kanya eh. Ano? Ikahapon lang, nakausap pa namin siya ni Kim at Robby. Awang-awa kami sa sinapit ni Aling Teresa. Hindi kami halos nakapag-focus sa klase ng araw na yon. Lahat tulala. Pati yung mga guro, tahimik. Yung buong paaralan, nabalot ng lungkot at takot. Si Aling Teresa, parang parte na kasi ng eskwelahan namin. Matagal na siyang naroon. Mabait, palangiti. Wala ni isa man sa amin na inakalang ganoon yung kanyang sasapitin. Kinahapunan, uwian na. Halos gabihin na kami dahil sa sobrang haba ng kwentuhan sa eskwela. Magkasabay kaming naglalakad ni Jomar pa uwi noon at tahimik kami sa simula. Pareho kaming parang binabagabag ng balita. Klang, di ba sabi mo kayo na lang ang natira sa school kagabi nung huli mong nakita si Aling Teresa? Oo, kami ni Robby at Kim. Ay, teka, oo nga pala. Andun din si Sir Sevilla noon. Siya yung naiwang teacher sa taas ng faculty room. Pinuntahan pa nga namin siya eh. Talaga? Bakit daw? Anong ginagawa niya sa school ng ganong oras? Hindi na namin natanong. Basta may tinatapos siyang paperworks o lesson plan. Mukhang abala siya nun eh. Alam mo, kung may investigasyon lang, baka isa siya sa unang suspect. Suspect? Pero Jomar, hindi naman sa eskwela nangyari yung krimen, di ba? Sa bakanteng lote raw. At saka, bakit naman pagdududahan agad si Sir Sevilla? Wala namang katibayan ah. Oo nga, pero hindi mo ba napansin? Wala namang nangyayaring ganitong krimen dati. Pero simula nang dumating yang si Sir, bigla na lang may ganito. Alam mo, kahit parang misteryoso si Sir, parang hindi niya naman kayang gawin yun. At saka wala akong nakikitang dahilan para saktan niya si Aling Teresa. Tumahimik ulit kami. Pinagpatuloy lang namin ang aming paglalakad. Puro yabag lang namin ang naririnig, sabay sa tunog ng mga kuliglig na unti-unti nang lumalabas. Paliko na kami sa isang makipot na eskinita na shortcut pa uwi nang bigla naming makita ang isang figura sa di kalayuan. Nakayuko, nakaitim, mabagal ang hakbang. Mystery, may kakaiba akong naramdaman ng mga oras na yon. Parang hindi ito simpleng taong naglalakad lang. May kakaiba sa kanya. Agad kong kinalatis ang postura ng lalaking yun. Jomar, tingnan mo yung lalaki. Si Sir Sevilla ba yun? Oo nga no, parang siya nga. Pero anong ginagawa niya dito? Tumigil kami. Palihim kaming sumilip mula sa gilid ng pader. Mula sa kinatatayuan namin, kita naming sumusunod si Sir Sevilla sa isang lalaki. Hindi kami pamilyar sa sinusundan niya dahil malayo na rin ito. Pumasok sila sa isang madilim na eskinita sa pagitan ng abandonadong bahay. Nakita namin ni Jomar na si Sir Sevilla ay sumusunod nga sa lalaking yon. Pero sa pakiwari namin ay tulad namin ni Jomar, hindi rin nagpapahalata si Sir na sinusundan niya ang lalaki. Bawat posteng daanan o puno ay nagtatago siya upang hindi siya mahalata ng kanyang lalaking sinusundan.
Ayan na yung sinasabi ko sa'yo lang eh. May something talaga dyan kay sir. Huwag kang maingay. At saka, malay mo nagkataon lang. Baka may atraso sa kanya yung lalaking yun. Huwag ka naman ganyan. Grabe ka naman maghinala. Natahimik lamang noon si Jomar at napilitan na lang sumang-ayon. Pero Misteri, aaminin ko, hindi ko na rin alam kung ano ang iisipin ko. Pero isa lang ang bagay na malinaw ngayon. Si Sir Sevilla, merong lihim na tinatago. Sumunod na linggo, isang hapon, abala kami ng mga kaklase ko sa pag-aaral. Si Jomar lang pala Misteri yung totoong abala sa pag-aaral. Kaming dalawa ni Kim, panay tambay lang kami at tsikahan. Maya-maya ay napadaan si Ma'am Espino. May dalang cake. Siya po ang science teacher namin. Napakasungit at matandang dalaga. Hindi pa naman siya umaabot ng 40, pero ang alam namin, no boyfriend since birth daw siya. Siguro sa sobrang pagkasuplada. At bukod ron, para sa akin kasi Misteri, hindi talaga siya ganoon kaganda. Hello, Ma'am Espino. Hi, Jomar. Mabuti naman at todo review ka sa exam. Sigurado ako, ikaw na naman ang highest sa klase nyo. Kayo naman, Kim, Clarissa, bakit hindi nyo tularan itong kaibigan nyo? Nagkatinginan lang kami ni Kim at napatango. Sabay ismid ni Ma'am sa amin. Nagtaka naman kami at may hawak itong cake. Ma'am, happy birthday po. Ilang taon na po kayo? Anong birthday? Hindi ko birthday ngayon. Sorry po. Akala ko po kasi birthday niyo kasi may dala po kayong cake. Ito ba? Wala. May pagbibigyan lang ako. Hulaan ko, ma'am. Para kay Sir Sevilla yan, oh. Alam mo, ma'am, bagay kayo. Push na yan. Nakita naman naming namula ang pisngi ni Ma'am Espino at napangiti ng bahagya, pero pilit pa rin niyang tinago sa amin. Puro kayo kalokohan? Makaalis na nga. Mag-aral kayong mabuti, ha? Lalo kanak lang. Paglayo nito ay nagtawa na naman kami dahil sa biro ni Jomar. Misteri, kitang-kita kasi namin yung kilig sa mukha niya sa panunokso nitong kaibigan ko. Sa isip-isip ko, as if naman pansinin siya ni Sir Sevilla. Loko ka talaga, Jomar. Ang lakas mong mang-asar. Baka mapaniwala mo pa si ma'am tapos umasa yun, no? Aba, malay naman natin, magkagustuhan talaga yung dalawa. Bakit? Matalino naman si mama. Maya-maya lamang ay laking gulat namin na sabay nang lumabas ang dalawa mula sa faculty room. Bahid sa mukha ni Ma'am Espino ang sobrang tuwa. Aba, parang naglalakad sa ulap ang guro namin habang katabi niya ang malaguardian angel niya. Ganoon siya kasaya. Yung masungit na mukha niya napalitan ng maamo at maaliwalas na mukha. Kami naman ni Kim ay hindi makapaniwala. Para sa amin, hindi sila bagay. Parang Beauty and the Beast. Pero this time Misteri, yung babae ang beast. Pasensya na po at hindi naman po sa nanlalait ako dahil may itsura naman po talaga si Ma'am Espino. Pero ayun lang po talaga ang naging biroan namin ng mga panahong yun. Dumating ang araw ng Lunes, balik klase na naman. Nagulat ang buong faculty at ilang estudyante sa balita. Nawawala raw si Ma'am Espino. May usap-usapan na nagpunta ang pamilya niya at hinahanap raw siya sa paaralan. Umiiyak raw ang ina
habang kausap ang prinsipal. Hinahanap nila ang anak nilang hindi na umuwi simula ng Biyernes pa. Kami ni Jomar naglalakad sa hallway habang ako hindi mapakali. Jomar, halos lahat ng guro nagtatanong-tanong na kung may nakakita ba kay Ma'am Espino nung Biyernes. Tinatanong niya kung may kasama daw ba siya, kung may nagsundo o ano. Di ba nakita natin siya noon? Oo nga eh. Di ba ang saya-saya pa nga niya noon? Paano kaya kung pumunta tayo sa principal's office ngayon? Sabihin natin na nakita natin siya nung hapong yun. Di ba nga nagpunta pa siya sa faculty room? Tapos lumabas sila ng sabay ni Sir Sevilla. Ang ibig mo bang sabihin, nagdududa ka na rin kay Sir Sevilla? Alam mo, Jomar, hindi ko maiwasan kasi parang pangalawang beses na to. Sa tingin ko, kailangan na nating sabihin sa principal na nakita natin kung sino yung huli niyang kasama nung araw na yun. Pero Misteri, bago namin maipagpatuloy ang aming pinag-uusapan, bigla na lamang kaming nagulat dahil may nagsalita sa aming likuran. Klang, natsakan ko na yung exam mo kanina. Bagsak ka. Diba sabi mo gusto mong mag-remedial? Ha? Pwede po bang ako na lang po yung mag-aral mag-isa? Ito pong si Jomar, tuturuan niya na lang po ako. Magaling po to sa math. Hindi ba? Ikaw mismo ang nagsabing gusto mo ng remedial. Huwag mo nang abalain si Jomar. Kailangan din niyang mag-review. Si Kim po ba? Magre-remedial din? Siya naman po yung mas gusto nun Baka po pwedeng sabay na lang kami. Hindi. Ikaw lang. Misteri, hindi ko maipaliwanag kung anong klaseng kilabot yung naramdaman ko ng oras na yon. Kung noon, baka tumalon pa ako sa tuwa para mag-remedial kasama si Sir dahil sa wakas masosolo ko na siya. Pero biglang nag-iba ang lahat ng yun. Iba na yung paningin ko sa kanya. Iba na yung nararamdaman ko sa tuwing katabi ko siya. Hindi na kilig, kundi takot. Sir, ako na lang po yung magtuturo kay Klang. Ayos lang naman po sa akin yun. Kailangang mag-remedial ni Klang para matutukan ko siya. Klang, bukas after class, 1 oras lang, tapos umuwi ka na rin agad. Hindi na kami nakasagot pa. Tumalikod na si Sir at iniwan kaming nakatulala. Habang palabas na kami ng gate, nakita namin si Manong Guard. Manong Guard, nung Biyernes po, nakita niyo po ba si Ma'am Espino? Naaalala niyo po ba na lumabas siyang mag-isa o kasama niya si Sir Sevilla? Napakunot naman ng noo ni Manong Guard. Bago siya sumagot, luminga-linga muna siya sa paligid at saka bumulong. Oo, kasama niya si Sir Sevilla. Lumabas sila. Pero matapos ang 30 minutos bumalik si Sir. Pero mag-isa na lang. Sigurado po kayo? Oo naman, hindi ako pwedeng magkamali. Nung bagong pasok ko dito, si Ma'am Espino agad ang una kong nakilalang guro. Mukha naman kasi siyang mabait kahit na laging nag-iisa. Siya yung guro na parang walang kaibigan kaya napansin at naalala ko agad siya. Si Sir Sevilla naman, sino bang hindi makakaalala agad sa kanya, di ba? Tumango naman kaming dalawa ni Jomar. Totoo nga ang sinabi ni Manong. Sila yung mga tipo ng guro na hindi ka pwedeng magkamali. Kinabukasan matapos ang aming klase, pilit akong gustong samahan at hintayin ni Jomar.
Hindi raw siya kampante na maiwan akong mag-isa, lalo na't alam niyang may remedial ako kay Sir Sevilla. Klang, hintayin na lang kita sa labas ha. Hindi ako mapapalagay pag iniwan kita kay Sir. Tumango lamang ako. Ayoko rin namang mag-isa. Mas magiging kampante ako kung alam kong nasa labas lang yung kaibigan ko. Pagpasok ko sa faculty room, naroon pa ang ilang guro na abalang nag-aayos ng kanilang mga gamit. Pero isa-isa rin silang nag-uwian. Sa unang kalahating oras, inulit lang ni Sir Sevilla ang ilang mga tanong sa exam at pinadrawing ako ng ilang diagrams. Habang tumatagal, lumalalim ang katahimikan sa paligid at lagpas isang oras na pero hindi pa rin kami tapos. Butil-butil na ang pawis ko. Hindi ko alam kung dahil sa kaba o dahil sa walang tigil na pag-iisip. Pero aaminin ko, Misteri, kahit na natatakot ako kay Sir Sevilla, hindi ko pa rin maiwasan na magwapuhan sa kanya. Ngayon ko lang kasi siya natitigan ng sobrang tagal at malapitan. Ang kinis ng mukha niya, yung mata niya nakakaakit talaga. Tapos yung mga labi niya, ang pula-pula. Habang nagsasalita nga siya, nakakalimutan ko yung pagdududa ko sa kanya. May mga pagkakataong natutulala ako dahil nabibighani pa rin ako sa kapugian niya. Pero Misteri, dumating ang kinatatakutan ko. Ang natitirang guro ay umalis na rin. Kami na lang dalawa ni Sir Sevilla ang nasa loob ng faculty room. Hindi ko alam kung naghihintay pa rin sa akin si Jomar sa labas dahil natagalan si Sir sa pagtuturo. Nagdadasal ako na matapos na ang oras at makalabas ako ng ligtas. Maya-maya, isinarado na ni Sir Sevilla ang libro. Bigla siyang tumayo at nag-ayos ng gamit. Tapos na tayo sa ngayon, Klang. Sana may natutunan ka. Talaga po, sir. Salamat po. Aalis na rin po ako. Nakahinga ako ng maluwag, Misteri. Sa wakas, natapos na rin. Dali-dali ko nang kinuha ang bag ko at akmang tatalikod na nang bigla niya akong tawaging muli. Sandali, Klang. Mabuti kung unahin mo na lang muna ang mag-aral at huwag nang makialam pa sa mga bagay na wala kang kinalaman. Baka ikapahamak mo pa yan. Nanigas ang buong katawan ko, Misteri, sa mga narinig ko mula kay Sir. Pinagbabantaan ba ako ni Sir Sevilla? Para bang nabigyang kasagutan ng mga tanong ko sa mga sinabi niyang yon. Para bang pinatunayan niyang siya nga ay may kinalaman sa mga krimen na naganap nung mga nakaraang araw. Opo, sir. Sige po, mauna na ako. Dali-dali na akong lumabas ng room. Hindi ko na siya nilingon pa at hindi ko na inantay kung may sasabihin pa siya. Ang mahalaga lang sa akin, makalabas na roon. Oh, ba't pawis na pawis ka ata? Hinihingal ka pa. Mamaya ko na ipapaliwanag. Halika na, umuwi na tayo. Halos patakbo na kaming lumabas ng eskwelahan sa kagustuhan kong makatakas na. Hindi ko alam kung paano ako papasok kinabukasan dahil sa takot na nararamdaman ko. Ikinuwento ko ang lahat ng nangyayari kay Jomar at nakita kong lalo din siyang nagduda sa guro namin. Kinabukasan, ikalawang araw ng remedial. Ayoko na sanang tumuloy, Misteri. Habang kausap ko si Jomar bago pumasok, ramdam niya ang kaba at ayaw ko nang maranasan pa ang tulad ng nangyari kahapon. Klang, mas lalo ka lang niyang pag-iinitan kapag hindi ka sumipot. At saka diba sabi niya 2 araw lang naman yung remedial. Tiisin mo na lang. Hintayin kita sa baba. Wala na akong nagawa. Tulad kahapon, umanik ako sa faculty room
habang si Jomar ay naghintay sa may waiting area sa baba. Sa loob ng faculty, halos bilangin ko ang bawat segundo. Tahimik, mabigat ang hangin. Sa isip-isip ko, wala naman talagang saysay tong remedial na to kasi hindi naman ako lubusang nakakaintindi sa mga tinuturo niya. Mas iniisip ko yung ano ang mangyayari kapag kami na lang ulit dalawa ang natitira. Muling nauwingan, kaming dalawa na lang ulit ni Sir Sevilla ang nasa loob. Ayon sa kanya, pipilitin niyang matapos ang buong lesson ngayong araw para hindi na kailanganin pang magdagdag ng isang session. Sang-ayon naman ako, ayoko na ring magtagal doon. Pero Mystery, iba si Sir ngayon. Parang mas tahimik siya at masyadong seryoso. Para ding napapansin kong balisa ang tingin niya. Paulit-ulit siyang sumusulyap sa orasan at madalas na parang may hinihintay sa may pinto. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpaalam siyang lalabas muna sandali. Saglit lang ha. May kukunin lang ako. Hindi ko alam kung gusto kong maiwan mag-isa o mas gusto kong kasama siya na kami lang dalawa. Parehas nakakatakot, Mystery, pero wala naman akong magagawa kundi tumangulang. Pagkalipas ng 5 minuto, naramdaman ko ang pagkabagot. Bakit parang ang tagal naman niyang bumalik? Masyadong tahimik ang paligid. Kaya naisip kong silipin muna sa baba kung nandun pa si Jomar. Maingat akong lumabas ng kwarto at sumilip sa hallway. Madilim, walang ilaw. Binuksan ko ang Nokia cellphone ko at ginamit ang mahinang backlight bilang ilaw. Habang dahan-dahan akong naglalakad, may narinig akong kaluskos mula sa kabilang dulo ng pasilyo. Napaatras ako. Pinailawan ko ang paligid. Hindi ko maaninag kung ano ang meron. At sa dahan-dahang pag-atras ko, biglang may bumangga sa likuran ko. Anak ng tinapa, maawa kayo sa akin. Huwag niyo po akong sasaktan. Halos mapamura ako sa sobrang gulat. Paglingon ko, si Manong guard lang pala. Manong, ginulat niyo naman po ako. Oy, miss, anong ginagawa mo rito? Uwian na. May remedial po ako kay Sir Sevilla. Nakita niyo po ba siya? Hindi Mag-iikot pa nga ako para tignan kung may mga tao pa sa kwarto. Napapansin ko, laging huling umuwi yang si Sir Talaga? Ganun po ba? Yung kaibigan ko pong si Jomar, nakita niyo po ba sa baba? Wala rin akong nakita. Ikaw, hanggang anong oras ka pa ba rito? Bago pa ako makasagot, may boses na nagsalita mula sa likod. Pauwi na rin sila ngayon. Si Sir Sevilla, kasama na si Jomar. Lang, kunin mo na yung mga gamit mo. Uuwi na kayo. Manong guard, ako nang bahala dito. Ako na rin ang maglalak ng faculty room. Sige po sir. Baba na ho ako. Mabilis akong bumalik sa loob para kunin ang bag ko. Habang hinahata ko si Jomar para sumabay sa pagbaba kay Manong guard, bigla kaming pinigilan ni Sir Sevilla. Sandali, hintayin niyo na ako. Sasabay akong bumaba. Nagkatinginan kami ni Jomar. Sa tingin pa lang niya, alam kong pareho kami ng iniisip. Ayoko nang magtagal pa doon at lalong-lalong ayokong makasabay sa pagbaba si Sir Sevilla. Kaya't mahigpit kong hinawakan ang braso ni Jomar. Hudyat na gusto ko nang umalis ngayon din. Sir, hindi na ho namin kayo mahihintay. Baka hinahanap na po kami ng mga magulang namin Mauna na ho kami. Hindi na namin hinintay ang sagot niya. Dali-dali na kaming tumalikod at naglakad palayo.
narinig pa namin itong sumigaw. Sandali lang! Pero tuloy-tuloy lang kami. Habang naglalakad sa madilim na hallway, pakiramdam ko may sumusunod sa amin. Lumingon kami, pero wala kaming nakikita. Pero parang tila may anino misteri. Napakabigat ng pakiramdam at kumakabog na ang dibdib ko. Sir, kayo po ba yan? Walang sagot. Hinawakan ako ng mahigpit sa kamay ni Jomar. Hudyat na ipagpatuloy na lang namin ang aming paglalakad. Pagdating namin sa dulo ng pasilyo, paliko na sana kami papuntang hagdan nang bigla siyang sumulpot sa harap namin. Napaatras ako sa sobrang gulat. Akma na sana akong tatakbo nang mahigpit niyang hinawakan ang braso ko. Long, ano ba? Sinabi kong huwag kayong umalis, di ba? Sabi niyo po pwede na kaming umuwi. Bakit niyo po ba kami pinipigilan? Bitawan niyo po ako. Hinatak ako ni Jomar ng buong lakas. Nakawala ako sa pagkakahawak ni Sir at mabilis kaming tumakbo pababa ng hagdan. Halos madulas nga ako. Naalalayan lang ako ni Jomar. Agad kaming tumakbo ni Jomar pababa sa guardhouse. Nanginginig pa rin ang tuhod ko sa takot at ang puso ko tila lalabas na sa dibdib ko sa bilis ng tibok. Pagkarating namin kay Manong Guard, halos sabay pa kaming nagsalita. Manong, tulungan niyo po kami. Si Sir Sevilla, para pong may kakaiba sa kanya. Napakunot naman si Manong Guard, pero hindi na siya nagtanong pa. Tumango lamang siya, tapos sininyasan kami. Hali kayo! Sumunod kayo sa akin! May alam akong mas ligtas na lugar! Hindi na kami nagtanong pa. Sumunod na lang kami agad sa kanya. Kahit paano, mas nakampante kami dahil nakaramdam kami na magiging ligtas kami sa piling ni Manong Guard. Dumaan kami sa madidilim na pasilyo, dahan-dahan, papunta sa dulo ng eskwelahan, isang bahagi ng campus na bihira kong mapuntahan. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng aming mga yabag sa sahig na simento. Dito muna kayo magtago. Huminto kami sa harap ng isang lumang stockroom. Sa sobrang luma nito, kinakalawang na yung doorknob at may mga sapot na nanggagamba sa gilid ng pinto. Pagpasok namin, agad sumalubong ang amoy ng lumang kahoy at alikabok. Manong, dito ho ba talaga tayo ligtas? Oo, dito muna kayo. Ako, sisilipin ko lang kung nasaan na si Sir. Titignan ko kung ligtas na tayo. Manong, huwag niyo po kaming iiwan. Dito lang ho kayo. Ngunit hindi na siya sumagot. Lumabas siya at isinara ang pinto. Sa loob, tahimik na tahimik kami ni Jomar. Ayaw naming gumawa ng ingay. Baka kasi dumaan si Sir at biglang malaman niya na nandun pala kami. Pero misteri, maya-maya lamang ay nakarinig kami ng kaluskos. Agad kaming napatayo. Si Jomar, mabilis na lumapit sa pinto at nakiramdam. Ano yun? Shh! Huwag kang maingay. Tumahimik kami. Maya-maya, isang dahan-dahang katok ang narinig namin. Hanggang sa pabilis na ito ng pabilis at palakas na ng palakas. Isinandal ni Jomar ang isang upuan para magsilbing harang. Hindi namin alam kung sapat na ito dahil ang lakas-lakas na ng pagkabog sa pinto. Umaalingaw-ngaw ang tunog ng kahoy na halos mabiyak na. Sa bawat hampas,
tila may mabigat na bagay ang tumatama sa pinto. Takot na kami ni Jomar at hindi namin alam ang gagawin. Mystery, yung kinakatakot namin, nangyari na. Nagsimula ng mabutas ang isang bahagi ng pinto at sa butas na yon, sumilip ang isang mata. Mapula, nag-aalab at nakakatakot. Sir, parang awa niyo na po. Huwag niyo po kaming saktan. Sir, huwag po kayong papasok. Maawa po kayo sa amin. Pangako po, sir, hindi po namin ipagkakalat yung lihim niyo. Pero halinghing lamang ng mabangis na hayop ang naging sagot niya. Isang malakas na hampas at tuluyan ng bumigay ang pinto. Bumagsak ito sa sahig at tumambad sa amin ang nilalang. Malalaki ang mga kuko. Ang balat niya kulay abo. Ang nguso niya, Mystery, ay parang sa aso. Matulis, mabangis, at naglalaway. Kami naman ni Jomar, parang mga manikang hindi makagalaw. Nanginginig lamang kami sa sulok at wala na kaming matatakbuhan. Napatingin naman ako noon kay Jomar at wala na akong nasa isip noon kundi ito na ang mga huling oras namin sa mundong ito. Patawad, Jomar. Nadamay ka pa. Sorry sa lahat at salamat sa pagiging tunay na kaibigan. Nagsimulang bumagsak ang luha ko. Niyakap ako ni Jomar. Kahit anong gagawin ko para sa iyo lang. Salamat din kasi pinayagan mo akong maging parte ng buhay mo. Mahal kita lang. Bago man lang tayo mawala, at least nasabi ko. Biglang tumalo na ang halimaw at akma na sana kaming sasakmalin nang biglang isang matulis na tunog ng paghampas ang narinig namin. Ang halimaw, Mystery, na malipit. Napahiyaw ito sa sakit. Sa liwanag ng buwan na sumilip mula sa sirang bintana sa silid, lumitaw ang figura ng isang lalaki. May hawak siyang tila latigo. Buntot pagi, Mystery. Isa pa ulit na hagupit. Napasigaw muli ang halimaw. Umusok ang bahagi ng katawan nitong tinamaan. Lumapit naman ang lalaki sa amin. Mabigat ang hakbang at sa kaunting sinag ng buwan, tumambad ang mukha niya sa amin. Sir Sevilla? Nagkatinginan kami ni Jomar. Teka, siya yung halimaw, di ba? Bakit? Tao siya ngayon? At nililigtas tayo? Hindi pa kami nakakabawi sa gulat nang biglang tumayo si Jomar. Kumuha siya ng isang upuan at buong lakas na inihampas sa halimaw. Napansin pala niya na bumabangon ito, kaya inunahan niya na. Nangalog ang katawan nito at tila nang hina. Agad na kinuha ni Sir Sevilla ang upuan at dito pinaupo ang nilalang. Pinaikutan niya ito ng makapal na lubid at sa wakas nakagapos na ito. Maya-maya ay may kinuha si Sir mula sa kanyang sling bag, isang maliit na bote. Ibinuhos niya ang laman nito sa nilalang. At laking gulat namin nang umusok ang balat nito at muli itong napasigaw sa matinding sakit. Jomar, tulungan mo ko. Paikutan natin siya ng asin. Inabot ni Sir ang isang supot ng asin kay Jomar. Agad silang nagsimulang gumawa ng bilog na proteksyon. Maya-maya, Mystery, bigla na lamang umikot-ikot ang ulo ng aswang. Unti-unting nagbabago ang anyo nito habang humihiyaw siya. Hanggang sa tuluyan nitong nag-anyong tao. Mystery,
si Manong Guard. Siya pala ang tunay na aswang. Pag ako nakatakas dito, lagot kayong lahat sa akin. Hirap na hirap kaming iproseso ang lahat ng nalaman namin. Hindi na namin naiintindihan ang mga nangyayari. Matagal ko nang minamanmanan itong si Gibo. Alam kong siya ang aswang na dati nang kumitil ng maraming buhay sa lugar namin. Sir, bakit po may alam kayo sa mga ganyan? Isa akong albularyo. Matagal ko nang hinahabol itong si Gibo para hindi na siya makapanakit pa. Huli na ang lahat. Hindi mo nga nagawang iligtas ang patay na patay sa iyong si Ma'am Espino, hindi ba? Pati na rin ang maamong si Manang Teresa. Biglang tinadya ka ni Sir Sevilla ang aswang at namilipit ito sa sakit ng kanyang tagiliran. Manahimik ka! Walang iya ka! Hinatid ko na si Ma'am Espino sa sakayan ah! Ando na ang tricycle! Paano mo siya nabiktima? Dahil sa katangahan mo. Yung cake na binigay niya sa'yo, hindi mo naman kinuha. Nung nakasakay na siya, bigla siyang bumaba para habulin ka at iabot ang cake na yon. At doon ko na kinuha ang pagkakataon. Ikaw ang dahilan kung bakit siya napahamak. Sa sobrang galit ni Sir Sevilla, sinabuyan niya ito ng dinikdik na bawang at agad itong ikinalapnos ng balat ng halimaw. Klang, Jomar, umuwi na kayo. Sige na, ako nang bahala rito. Pero sir, hindi namin kayo iiwan. Baka makatakas yan. Huwag kayong mag-alala. Hindi na siya makakatakas pa. Yung taling ginamit ko, may orasyon yan. Ako nang bahalang magdala sa kanya sa mga kasamahan ko. Sir, salamat po at patawad kung napaghinalaan namin kayo kasi po. Wala yun. Naiintindihan ko. Alam kong nagdududa na kayo. Pero sa kagustuhan kong itago yung misyon ko, nadamay pa kayo. Akala po namin kasi sir, kaya mo ako pinag-remedial kasi ako na po yung susunod niyong biktima. Klang, ang katotohanan kung bakit kita pinag-remedial. Kasi bagsak ka. Kung ano-ano pa yung inisip namin, bagsak lang pala talaga tong kaibigan ko. Sir, maraming salamat po ulit. Mag-ingat po kayo. Nagkatinginan na lang kami ni Jomar at tahimik na nagpaalam. Sa oras na yon, paghanga at tiwala na ang naramdaman namin para kay Sir Sevilla. Umuwi kami ng gabing yon na pagod pero puno ng pasasalamat dahil nakaligtas kami mula sa kapahamakan. Kinabukasan, sabay kaming pumasok ni Jomar. Umaasa kaming tapos na talaga ang lahat. Ang krimen, ang karahasan at ang pagkitil sa mga mabubuting tao sa aming eskwelahan. Pagdating sa gate, isang bagong muka ang sumalubong sa amin. Isang tomboy na guard na mukhang kararating lang, abala sa pag-aayos ng gamit. Late daw siya dahil biglaan ang pagpapatawag sa kanya sa trabaho dahil hindi raw inaasahan na mag-aawol ang guard na si Manong Gibo. Nagkatinginan kami ni Jomar. Alam namin kasi ang tunay na dahilan. Pagpasok namin, malayo pa lang ay natanaw na namin ang gwapong si Sir Sevilla. Kumindat siya sa amin, isang tahimik na senyales na tapos na nga ang kasamaan ni Manong Guard. Sa pagkakataong yun, lalo pang tumaas ang paghanga ko sa guro naming yun. Grabe, lalong naging perfect si Sir Sevilla, no? Matalino, napakagwapo, tapos sobrang tapang pa. Ay, nasa kanya na lahat. Oo nga, tama ka. Nasa kanya nga ang lahat.
Napansin kong nakayuko si Jomar at bahagyang may lungkot sa kanyang mga mata. Bigla naman akong may naalala. Nga pala, Jomar, ano ulit yung huling sinabi mo nung inaatake tayo ng aswang? Ha? Nakalimutan ko na. Kalimutan mo na rin yun. Dala lang yun ng pagkataranta. Akala ko lang kasi katapusan na natin. Talaga? So, hindi totoo yun? Anong totoo? Ano ba yung tinutukoy mo? Nakalimutan ko na kasi. Huwag mo nang tanungin. Nakalimutan mo na yung sinabi mo na mahal mo ko? Kitang-kita ko ang pamumula ng pisngi ng kaibigan ko. Halos hindi siya makatingin sa akin. Para bang gusto niya nang lumubog sa lupa. Akala ko nga, si Kim yung mahal mo eh. Si Kim? Hindi ah. Bakit ko naman mamahalin yun? Nag-iisa lang ang mahal ko. Ikaw yun. Bigla siyang nadula sa sinabi niya, Mystery. At hindi ko akalain, may gusto pala siya sa akin. Oo, kahit ako, Mystery, inaamin ko, may nararamdaman ako para sa kanya. Paghanga sa kabutihan at talino niya. Bukod ron, cute din naman siya. Pero ni minsan, hindi ko in-entertain yon sa isip ko kasi alam kong hindi ako ang tipo niya. Sino ba naman ako? Simpleng babae lang, tahimik, hindi matalino. Pero nang malaman ko yung totoo niyang nararamdaman, biglang natabunan ng crush ko para kay Sir Sevilla. Kahit gaano pa siya kagwapo, natalo na siya ng Jomar ko. Sa mga mata ko, wala nang hihigit pa sa kaibigan kong to. Ilang taon ang lumipas, pinush ako ni Jomar na sipagan sa kolehiyo. Sabay kaming nagtapos at dahil sa kanya, nakapasa ako. Parehas kami ng kursong accounting, pero siya lamang ang nakapasa bilang CPA. Ang talino talaga ng mokong. At ako, eto, nauwi bilang tindera sa palengke. Oo, Mystery, tindera ako sa palengke ngayon ng sarili kong tindahan. Tindahang pinatayo namin ni Jomar. Kung hindi niyo po inaasahan ang ending, nagkatuluyan po kami. Siya po nagtatrabaho bilang finance officer sa isang private company. Ako naman, pinili kong humawak ng sariling negosyo. Hanggang ngayon, naaalala pa rin namin si Sir Sevilla. Kasi matapos ang school year na yon, nag-resign na rin siya. Pero alam naming mas malaki ang misyon na ginagampanan niya. At kung nasaan man siya ngayon, lagi pa rin namin siyang pinagdarasal. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Mystery. At sana po marami kayong natutunan.